Ang Public Employment Service Office o PESO ay isang opisinang itinatag sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng RA 8759 o mas kilala bilang PESO Act of 1999. Layunin ng PESO na magbigay ng agaran, napapanahon at epektibong impormasyon hinggil sa mga trabahong mayroon sa ating lungsod at mga programang inilulunsad ng Department of Labor and Employment para sa mga Q-citizens. Ang Quezon City PESO ay nagsusulong ng isang lungsod kung saan ang bawat Q-citizen ay may makatao, produktibo at disenteng trabaho. Sa tulong ng mga makabuluhang programa, binubuo nito ang tulay sa pagitan ng mamamayan at oportunidad. Sa layuning makapagbigay ng angkop at agarang trabaho, inilulunsad ang mga programang sumusuporta sa mga manggagawa, kabataan at mga apektadong sektor. Isinasagawa ang mga job fair upang direktang maiugnay ang mga aplikante sa mga kumpanyang may bakanteng trabaho. Sa pamamagitan ng Special Program for Employment of Students and Out-of-School Youth, nabibigyan ng pansamantalang hanapbuhay ang mga kabataang mula sa mga pamilyang nangangailangan. Nagbibigay naman ang Government Internship Program ng pagkakataon sa mga kabataan na makaranas ng pagsasanay sa mga tanggapan ng pamahalaan. Ang Career Guidance and Employment Coaching ay nagtuturo ng kaalaman at kahandaan sa paghahanap ng trabaho. Habang sa Workers Hiring for Infrastructure Projects, binibigyan trabaho ang mga Q-citizen sa mga proyektong pinupondohan ng lungsod. Ang mga desisyon sa paggawa ay dapat nakabatay sa datos sa pamamagitan ng maayos na pagkalap, pagsusuri at pagbabahagi ng impormasyon. Mas napapalalim ang pag-unawa sa kalagayan ng lakas paggawa sa lungsod. Isinasagawa ang Labor Force Survey upang makakalap ng datos ukol sa employment at unemployment sa lungsod. Ang system development ay nakatuon sa pagbuo at pagpapanatili ng mga digital systems para sa mahusay na pamamahala ng labor market data. Ang labor market information ay regular na nagbibigay ng impormasyon ukol sa mga in-demand na trabaho, antas ng sahod, at trends sa industriya, na ipapaabot sa publiko ang mahahalagang impormasyon sa paggawa gamit ang social media, babasahin, at mga kampanya. Ang mga overseas Filipino workers ay mahalagang bahagi ng lipunan. Kinikilala ng pamahalaang lungsod ang kanilang mga pangangailangan at karapatan sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa kanilang kapakanan mula pre-departure hanggang reintegration. Sa pamamagitan ng OFW Help Desk and Referrals, agarang naibibigay ang tulong at tamang gabay para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ang online kumustahan ay nagbubuklod sa mga OFWs at kanilang mahal sa buhay sa pamamagitan ng virtual na komunikasyon. Ipinapaabot naman ng awareness campaigns ang wastong kaalaman ukol sa ligtas at legal na migration. Pinapalawak ng capacity development training ang kaalaman at kakayahan ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilya upang mapalakas ang kanilang kinabukasan. Ang direct assistance and psychosocial interventions ay nagbibigay ng personal na tulong at suporta para sa mga nangangailangan. At ang Smart Child e-habiling ay tumutugon sa emosyonal at pang-edukasyong pangangailangan ng mga anak ng OFW sa tulong ng co-parenting at community interventions.
Ang pagkakaisa ng komunidad at legal na pagkilala sa mga samahan ay mahalagang pundasyon ng protektadong paggawa. Sa pamamagitan ng anti-illegal recruitment campaign, pinaaalalahanan ang publiko sa mga panganib ng human trafficking at illegal recruitment. Ang kapitbahayan o guild formation ay bumubuo ng mga lokal na samahan ng mga manggagawa para sa mutual support at pagkakaisa. Habang ang Dole Workers Association registration ay tumutulong sa mga grupo upang legal na mairehistro at maging kwalipikado sa iba't ibang benepisyo mula sa pamahalaan. Ang patuloy na edukasyon at pagsasanay ay susi sa tagumpay. Sa pamamagitan ng mga programang ito, nililinang ang husay at kahandaan ng bawat Q-citizen para sa mga hamon sa merkado ng paggawa. Ipinapatupad ang Child Labor Prevention and Elimination Program upang maprotektahan ng kabataan laban sa mapang-abusong paggawa at maisulong ang kanilang edukasyon. Sa ilalim ng Kasambahay Welfare and Protection Program, nabibigyan ng pagsasanay at legal na oryentasyon ang mga kasambahay alinsunod sa batas kasambahay. Ang Competency Enhancement and Retooling Program ay nag-aalok ng pagsasanay upang mapaunlad ang kasanayan ng mga manggagawa at mapadali ang kanilang muling pagpasok sa trabaho. Sa JobStart Philippines, tinuturuan ang kabataan ng life skills at binibigyan ng oportunidad sa internship upang mapadali ang kanilang pagpasok sa labor market. Ang QC Kapitbahayan Savings Program ay nagtuturo sa mga samahan ng manggagawa tungkol sa financial literacy at tamang pamamahala ng kita. At sa Work Immersion and Internship Referral, ikinokonekta ang mga estudyante sa mga kumpanyang may internship programs upang mapaunlad ang kanilang karanasan bago pa man sila tuluyang pumasok sa mundo ng paggawa. Ang District Operations ng Quezon City PESO ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga programa at ng bawat Q-citizen. Sila ang nagpapatupad ng mga serbisyo sa antas ng komunidad mula job fairs, orientations, hanggang sa personal na pagtulong sa mga aplikante at pamilyang nangangailangan. Sa tulong ng mga programang ito, isinusulong ng Quezon City PESO ang mas inklusibo, makatarungan at progresibong paggawa. Dahil sa Quezon City, bawat Q-citizen ay may pagkakataon, may suporta at may kinabukasan. The views and opinions expressed by guests and participants on QC PESO TV do not necessarily reflect those of the Quezon City Government or the Quezon City Public Employment Service Office. Information provided is for general purpose only. Magandang araw Q-citizens! Narito ang mga dapat abangan sa QC PESO TV. Latest update ukol sa Quezon City Task Force AGAP, alamin kung ilang Q-citizens na natin ang nakabalik na mula sa tensyon sa Middle East. At para dyan, makakausap natin ang tagapagsalita ng Task Force AGAP na si Ma'am Binibining Rai Labrador. Sa mga job fair events itong nakalipas na linggo at syempre ang mga upcoming job fair sa iba't ibang dako ng lungsod Quezon. At sa atin namang success stories, isang senior citizens ang nakabalik sa kanyang pagtatrabaho kung saan doon din siya unang nagtrabaho. Ito ang programa ng Quezon City Public Employment Service Office na kung saan tatalakayin natin ang iba't ibang serbisyong pangtrabaho at bagong programang may kinalaman sa pang-araw-araw mo. Ako naman si Richard De Falco, Q-Citizen, kapit, makinig at sama-sama tayo dito lang sa QC PESO TV.
Sa pagpapatuloy ng tensyon sa gitnang silangan, ilan sa ating mga kababayan na Q-citizens ang nakabalik na dito sa ating mahal na lungsod, Quezon. At para bigyan tayo ng pinakabagong datos, makakapanayan po natin ngayong araw si Ma'am Ray Labrador, ang tagapagsalita ng Task Force Agap. Magandang araw po, Ma'am Ray. Yan. Magandang araw po, Sir Richard De Palco, at magandang araw po sa ating mga nanonood na Q-citizens dito sa ating Peso TV. Ma'am, maraming salamat po at bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Dito po alam po namin na kayo po ay busy, no? At pero binigyan niyo pa rin kami ng chance na makausap po namin kayo. Ma'am, meron lang po kaming ilang katanungan. Kumusta na po ba at ilan na po ba ang nakakabalik na ating mga Q-citizen mula po sa gitnang silangan papunta po dito sa ating lungsod? Ayan. So, Sir Richard, no, sa ngayon po, wala tayong eksaktong datos kung ilan talaga yung uuwi na Q-citizens po mula sa Middle East. Kasi pabago-bago rin yung situation ngayon. Pero, isa sa datos at ayon dito sa pinakahuling datos sa binigay ng Department of Migrant Workers, meron tayong 17,000 na Q-citizens, OFWs, na kasalukuyang nasa Middle East. Ngayon sa ating tanggapan naman po, nasa 126 OFWs. At miyembro ng kanilang mga pamilya ang lumapit na para humingi ng tulong sa atin. And mostly, ang request nila is number 1, repatriation assistance. Kasama din dyan yung iba na nangangailangan ng financial assistance naman para doon sa kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. And of course, kasama din dyan yung mga kaukulang serbisyo pa para sa kanila naman ding anak, kamag-anak, at pamilyang naiwan dito sa Quezon City. Yan. Ma'am, pwede po ba nating ikwento ano po ba yung kanilang proseso o yung hakbang po na ginawa nyo mula sa pagsundo sa airport hanggang sa paghahatid po at pagbalik sa kanilang mga pamilya? Right. So, alam naman po natin no, na ang Public Employment Service Office ng Quezon City ay merong in-house na Migrants Resource Center. Tama. No, bilang isa sa mga lungsod na meron at naunang magkaroon ng ganitong center or MRC, tayo ay merong programa na Welcome Home, ka-QC. So ito ay existing program na, nagsimula ito noong pandemic. Dahil noong pandemic, naranasan din natin yung ganitong pangyayari na meron tayong mga Q-citizens na kasama sa repatriation at umuuwi dahil naramdaman nila yung epekto ng pandemic. So ngayon, ganun din yung nangyayari. No, because of the tension happening in the Middle East, no, apektado hindi lang ang ibang mga kababayan natin sa Pilipinas, particular din yung ating mga kababayan dito sa Quezon City. At ang layunin po no, nitong Welcome Home ka-QC ay mainit na salubungin yung mga umuuwi nating Q-citizens na sila ay ligtas na nakabalik dito sa ating bansa, and mahalaga rin yung papel ng kanilang pamilya. Of course, hindi lang yung kanilang pamilya, asawa, anak, nanay, tatay, and even yung nearest of kin nila na tinatawag or NOK, no, dahil sila yung katuwang po natin sa pangunahing pinanggagalingan ng impormasyon kung kailan uuwi yung ating Q-citizen OFW. And sa pamamagitan din ng programang ito, no, na naka-integrate din sa ating task force, na napaparamdam natin sa mga QC OFW na hindi sila nag-iisa. That we are here, Quezon City is here for them, upang umalalay sa kanilang pagbalik. Ngayon, with regards with the process naman, no, Sir Richard, una, kinokolekta po ng ating mga help desk officer yung ticket details ng ating OFW kasi importante na ma-validate natin yung kanilang araw ng pag-uwi, kung anong airline yung sasakyan nila, pabalik dito sa Pilipinas, para alam din natin kung anong terminal tayo mag-aabang for them. Pangalawa, kapag confirmed na, kapag sigurado na tayo at na-validate na natin ang kanilang pagbalik o pagdating, nakikipag-ugnayan na tayo sa City General Services Department dahil sila po yung tumutulong sa atin pagdating ng request natin po sa transportation na gagamitin natin para sa pagsundo sa ating pabalik na QCOFWs. No? Also, meron tayong designated team na nakatutok po dito sa Welcome Home ka-QC at sila po yung sumusundo sa kanila sa airport hanggang makabalik sila dito po sa Quezon City. At kasama po natin yung kanilang pamilya o miyembro ng kanilang pamilya, no, na nag-request ng programa natin na Welcome Home ka-QC. Kasama din dyan, Sir Richard, no, yung pinakaabangan nating bahagi palagi, yung muling pagkikita ng ating QC OFW
At ang kanilang pamilya. At ang kanilang pamilya. Pinaka ano doon, ma'am, highlights doon. Yes, no. Yun yung binibigyan natin talaga sila ng time na and space na yung typical na ginagawa pag meron tayong muuwing kamag-anak, no. Kung dati excitement yung nararamdaman natin dahil magbabakasyon sila, Tama. makakasama natin sila for a certain period of time. Iba to, ma'am, no? Iba yung sitwasyon na to. Yes, tama po kayo. Iba yung pakiramdam, no. Kung dati excitement, ngayon relief, no. Yung mga pamilya na kasama nating sumusundo sa kanila, nagkakaroon ng relief dahil andito na eh. Nakabalik na ligtas yung kanilang pamilyang OFW. Buo, in one piece, nayayakap nila. No? So, during those times, no, binibigyan natin sila ng time for catching up with each other. Hinahayaan natin sila. No? At nandun lang tayo. Although ito ay part ng ating documentation, syempre, iba rin yung pakiramdam na masaksihan natin kung paano sila mag-reunite and ma-enjoy nila yung moment. Kasi iba ang pakiramdam na bumabalik sila para sa bakasyon at bumabalik sila para ipakita na nakabalik na ako, ligtas ako, makakasama nyo pa rin ako. And isa rin ito sa mahalagang parte ng ating mga programa para sa kanila dahil para maramdaman nila na hindi tayo magiging balakid, kundi ang binibigay natin ay tsansa. No? At tinutulungan natin sila. Kasi mahirap din yung biglaan kang uuwi. Yes, uuwi ka, meron kang flight details, pero hindi mo kasi alam eh kung kailan talaga yan. At para makauwi ka ng ligtas, kailangan dokumentado ang lahat. Yes, ma'am. Saka meron din po kasi tayong mga OFW na talagang kahit anong pilit mo binibigay ng gobyerno yung tulong para makabalik. May ayaw pa din, ma'am, eh, no? Kasi talagang gusto rin nila, ano yung may bibigay ko pagbalik ko dyan? Paano yung pamilya ko? Tama, ma'am, no? May mga ganun din po kasing tao. Marami kasi sa atin ang perspektibo nila sa ganyan pagka OFW ka mayaman kayo. Yes, ma'am. Diba? Opo. Pero nakakalimutan natin yung lente na hindi lahat ng OFW ay nagiging milyonaryo. Tama po. No, marami tayong mga OFW, few citizen OFW na pakikipagsapalaran talaga. Dahil gusto nga nila na i-uplift yung economic status nila. At the same time, mabigyan nila ng mas magandang buhay yung kanilang pamilya. And also, parte din ng ating proseso is kapag handa na ang lahat, no, ihatid na natin sila sa kanilang tahanan. So door to door po ito, no. Hangga't kaya natin na ihatid sila hanggang sa tapat mismo ng kanilang tahanan, yun po yung ginagawa natin. And during the ride home, no, kinakamusta sila ng ating help desk officer. No? So para po sa ating mga Q-citizens, meron po tayong help desk for OFW sa bawat distrito. Meron po tayong help desk officer na tumutulong po sa atin. Napakagandang programa talaga yun, ma'am. Yes po. At sila din po yung kasama natin sa pagsundo. Sila yung kumusta, kamusta yung kanilang biyahe, kamusta yung kanilang health, yung kanilang well-being, kung sila ba ay komportable mula sa kanilang pag-alis, yung kanilang during the flight, hanggang sa pagbalik, wala ba naging problema. At panghuli, kasama sa programa natin, yung paghingi ng pahintulot. Opo, syempre, lagi dapat may consent nila. Kung pwede ba nating idokumento yung kanilang pag-uwi. Pangalawa, maaari ba tayong kumuha ng litrato? Maaari ba natin silang imbitahan para sa isang interview? Or maaari ba silang bumisita sa ating opisina para sila ay mas mabigyan natin ng opportunity to explore ano ba yung mga programa natin na naghihintay para sa kanila. Speaking of programa, ma'am, ang Task Force AGA po ba, meron po tayong mga programa or sapat na, anong tawag na to, serbisyo para po dun sa mga muli nilang pagbangon. Dahil nga po, syempre, medyo masakit din po yung mga nangyari sa kanilang karanasan sa Middle East. Ano po yung mga programa na yun, ma'am, na pwede natin itulong sa kanila? So, si Task Force AGA po talaga, ang inspirasyon nito, no, medyo cliche yung dating dahil kaya siya nabuo because of the tension sa Middle East. Pero ang inspirasyon kasi ng Task Force AGA is makapagbigay tayo ng agaran, no? Ng agarang tulong at serbisyo para sa ating mga Q-citizens OFW. Ngayon po yung lahat ng programa na nakapaloob po sa Task Force ay existing programs natin. Kumbaga, ang talagang trabaho ni Task Force ay maibigay ito ng agaran doon sa ating mga direct OFWs na naapektuhan
nasama sa repatriation, nanghihingi ng tulong for repatriation, financial assistance, at iba pang programa na pwedeng maibigay natin sa kanila at sa kanilang mga pamilya. And ilan lamang din po dyan yung mga programa na kasama sa ating full migration cycle, no? Iba't ibang pathways. So we have the reintegration program pathways, no? Meron tayong referral for employment. Yun ang napakaganda, Yan. ma'am. So pwede natin silang impitahan for referral sa local employment. Local employment. No? Pwede natin silang tulungan na i-assess kung sila ba ay pwede establishment dito sa Quezon City at even doon sa mga private companies within Metro Manila. Dahil yung ating po mga partners naman na companies ay hindi lang sa Quezon City, no? So as long as they can provide employment for our Q citizens, we welcome them. Yan, talagang kahit pa paano pag dumating sila, ilang araw lang na pahinga, hindi naman sila mababakante para sa magkaroon ulit sila ng panibagong hanap buhay. Ano po? Yes, Sir no? Richard. May yung, ano nga po ba yung meron po ba kayong pangunahing hamon sa Task Force AGA? Paano niyo po ito na-handle? Well, in terms of challenges kasi din, syempre ang una nating tinitingnan dyan is sapat ba yung ating mga programa. But fortunately here in Quezon City, we have very comprehensive programs for all our Q citizens at kasama po dyan yung ating mga OFWs at ang kanilang pamilya. Kasi po sa atin, part din ng reintegration pathways natin is yung referral natin to other programs and services. Hindi lang siya sa wage employment umiikot eh. So meron tayong opportunities for trainings, upskilling, retooling. Kasi syempre, pag umuwi ang isang OFW sa Pilipinas, no, pagbalik niyan dito, ang skill na meron siya ay yung skill na natutunan niya o na-acquire niya nung nandun siya. Kung saan siyang country nang galing. Tama. So, kailangan natin makita, kaya mahalaga din po na ma-document natin yung pag-uwi ng bawat Q citizen natin na OFW kasi doon natin makikita ano yung magandang programa. Saan natin siya pwedeng dalhin na partner departments na makapagbibigay ng tamang programa para sa kanya. Iyan ba ay wage employment? Iyan ba ay livelihood opportunity? Iyan ba ay training and upskilling opportunity? Or meron ba siyang miyembro ng pamilya na pwede nating tulungan na makabalik sa pag-aaral? Baka kailangan na scholarship ng mga anak? Kailangan din ba ng immediate employment? So lahat ng possible na interventions mula sa iba't iba nating departments within the local government and also the programs and services provided by the national government, lahat po yan ay naka-integrate sa ating full migration cycle ng ating Migration Resource Center. So lahat ng posibilidad, lahat ng oportunidad, tutulungan po natin sila na buksan yun para makita po nila na hindi lang tayo nakapako, no, sa pagbibigay lang ng referral sa trabaho. So may iba't iba tayong pathways for them. Meron po ba ginaganap na social, psychosocial or counseling po na binibigay natin doon sa mga Q-citizen natin na nakaranas ng ganong karanasan? Or nandun sa ganong sitwasyon? Yes. Meron po tayo sa PESO. No? Sa pamamagitan pa rin, of course, ng ating Migrants Resource Center, no, meron po silang registered social workers na nagbibigay ng psychosocial interventions para sa ating mga OFWs at sa kanilang pamilya, syempre, na naapektuhan ng krisis sa gitnang silangan. And nagbibigay din po tayo ng initial support para sa kanila tulad ng counseling, stress debriefings, syempre, upang matulungan sila na makayanan. No? Kasi iba yung trauma eh. Hindi na lang stress yung pinag-uusapan natin. Kapag ikaw ay nanggaling sa isang sitwasyon na napilitan kang umuwi dahil una maaaring nawalan ka na talaga ng trabaho doon at hindi feasible na makahanap ka uli ng immediate na trabaho dahil may tensyon eh. So, delikado. May bombahan na nagaganap. So, we'll never know kung yung bang establishment kung saan ka nakatira o saan ka nagtatrabaho, diba, God forbid, baka yun naman ang punteriyahin, no, ng gulo. But, syempre, isa yon sa mga una nating kailangang paghandaan. Paano natin sila bibigyan ng psychosocial support? Kasi iba yung pakiramdam eh. No? Tayo nga lang eh, pag may, di ba, pag may na-witness tayo na something traumatic kahit hindi tayo involved.
nag-i-stay yan. Totoo. So, yun yung isa sa magandang ino-offer ng ating task force at ng ating Migration Resource Center. At bukod po doon, no, pag nakitaan sila ng mas malalim na pangangailangan pagdating sa usapin ng psychosocial intervention at ito ay lampas sa capacity ng ating in-house team for psychosocial intervention, nire-refer natin sila sa mas angkop na services para sa kanila. At malaking tulong po yung ating partnership and collaboration dahil sa ating usapin, no, the Task Force AGAP, this executive order from our city mayor, we are composed of different departments. At kasama po dyan ang Social Services Development Department and City Health Department. At sila yung katuwang po natin, no, sa pagbibigay ng psychosocial intervention, mas komprehensibong mental health and reintegration support. And sa ganung paraan po kasi mas nabibigyan natin ng pansin yung pangangailangan ng ating mga QC OFWs. Ma'am, pagdating po ba sa pamilya ng mga OFWs, meron din po ba tayong programa or paano natin natutulungan yung pamilya nila na habang nag-a-adjust naman po yung kaanak nilang naripat dito sa ating lungsod? Yes, for their families kasi, yan ang trust ng ating tanggapan po eh. No? So, isa sa talagang advokasya ng Public Employment Service Office, sa lahat ng ating programa, kailangan kasama yung pamilya. No? Hindi lang yung mismong beneficiary, yung ating bibigyan ng suporta, kasama pa rin palagi yung kanilang families and yung ating mga accredited partners and agencies, yung ating mga social partners, isa sila sa mahalaga yung papel pagdating sa reintegration programs ng ating MRC para sa ating beneficiaries at sa kanilang families. So natutulungan natin yung family nila na malaman ano yung mga available na opportunities tulad ng employment, no? Hindi naman nawawala yan as part of our core programs. Pero kasama din dyan yung skills trainings na pwedeng makatulong sa kanilang pagbangon. Hindi lang to po para sa ating mga OFWs, no? Or sa ating mga clients. Ito po ay extended hanggang sa kanilang pamilya. So meron din tayong programang pangkabuhayan dito sa ating lungsod at sila po ay kasama din sa bumubuo ng ating task force. At sila po ay kaakibat natin at kaagapay natin pagdating sa ating mga reintegration programs. At nandyan nga rin po ang Small Business and Cooperatives Development and Promotions Office or SBCDPO for their pangkabuhayang QC program. No? Napakalaki po ng tulong ng programa ng pangkabuhayang QC kasi nabigyan nila ng pagkakataon yung mga miyembro ng pamilya ng ating mga distressed OFWs and repatriated OFWs at yung ating OFWs themselves, no? Yung ating mga Q-citizen OFWs na makapagsimula ng sarili nilang negosyo. And sa ganitong paraan, no, hindi lamang yung mga OFW natin na beneficiaries ang nakikinabang at nagkakaroon ng access sa ating mga programa at serbisyo. At hindi lang sila yung natutulungan natin. No? So we also change the lives of their families as well. Through the programs and services, through partnership and collaborations, lahat na isasama natin, no, sa pag-unlad. Talagang lahat po, ma'am. Walang may iwan, ano? Walang may iwan, correct. Ma'am, meron po ba kayong mensahe pa dun sa mga ating Q-citizens na OFW, ma'am, na umaasa na makakauwi din po sila or agaran tulong para galing sa Task Force AGAP? Kasi yung kadalasan yung iba ngayon, dahil narinig na nga nila, nalalaman na nila yung programa ng Quezon City Hall, ng Quezon City, sa pamumuno po, syempre, ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte, yung umaasa rin sila na matutulungan sila sa agaran nilang pag-uwi. Ano po yung pwede nyong i-message sa kanila, ma'am? Ayan, of course, sa ating mga Q-citizen OFWs, no, importante na alam natin kung saan tayong ahensya lalapit. At para sa inyo na mga patuloy na humarap sa mahirap na sitwasyon, una, of course, huwag tayong mawala ng pag-asa. Because the Quezon City government will always be here for you, for your families, at gusto po namin ipabatid din sa inyo na ang Quezon City government ay handang tumulong at umagapay, no, sa inyong mga pangangailangan sa abot ng aming makakaya at makakaasa po kayo na tayo ay makikipag-coordinate sa ating mga partner agencies mula sa lokal at hanggang sa national government, no. Hahanapin po natin lahat ng programa na pwede nating i-avail para po sa inyo dahil ang lokal na pamahalaan ay naghihintay sa inyo, no. So, huwag po natin kalimutan na sa Quezon City,
may kaagapay po kayo, may uuwian po kayo, at may tutulong po sa inyo. Yan, napakaganda naman nun. Ma'am, paano po lalapit ang ating Q-Citizen sa Task Force Agap? Meron po ba tayong FB Ayan. page or meron po ano po tayo? Yes, of course, for more information po regarding Task Force Agap and the reintegration programs of the Quezon City Government, pwede po ninyo kaming lapitan sa aming tanggapan. Pwede po kayo mag-visit dito po sa 6th floor, Civic Center Building A. Punta lang po kayo sa Public Employment Service Office, Migration Resource Center. Pagkakit nyo po, makikita na ninyo yan. And also, meron din po tayong official Facebook page. Pwede nyo pong i-search ang Quezon City Public Employment Service Office at ang QC Peso Migration Resource Center. Nandiyan po lahat ng impormasyon na kailangan ninyong malaman. Maaari din po silang tumawag sa ating tanggapan, no? I-dial nyo lang po 8988-4242, local 8437-8439, at malugod po namin tatanggapin ang inyong mga queries, ang inyong mga concerns, at asahan nyo po na nandito ang QC Peso, ang MRC at ang Quezon City Government para sa inyo. Okay, maraming salamat po, Ma'am Rai Labrador, ang tagapagsalita po ng Task Force Agap para sa inyo pong pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat po, Ma'am. Sa pagpapatuloy ng ating job fair serye, umarangkada nitong nakaraang linggo ang district-wide job fair sa District 5. Ginanap ang nasabing aktibidad sa 3rd floor activity area ng Fairview Center Mall sa Quezon City. Dinaluhan ito ng 14 at iba't ibang kumpanya at organisasyon na nag-aalok ng trabaho para sa mga naghahanap ng oportunidad sa lungsod Quezon. May kabuuang 938 na aplikante ang na-interview at 761 riyan ang kwalipikado para sa iba't ibang posisyon, samantala 122 naman ang aplikante ang inirekomenda para sa karagdagang panayam. Samantala, sa District 3 naman tayo. Umarangkada din ang district-wide job fair sa Farmers Plaza, Cubao. Dumalo ang mahigit 509 na aplikante, kabilang ang 300 na babae at 209 na lalaki, na may kabuuang 15 na kumpanya ang lumahok upang magbigay ng iba't ibang oportunidad sa trabaho. Kasama ang Pag-ibig, SSS, PhilHealth sa isinagawang job fair upang magbigay din ng kanilang serbisyo at para makatulong sa ating Q-Citizen. At 52 ang aplikante na agad namang natanggap on hired on the spot. Patunay na matagumpay at ugnayan ng employer at job seekers sa nasabing aktibidad. Narito naman po ang panayam natin sa isa nating aplikante, employer, at ni Councilor Attorney Tupe Likigan na dumalo sa ating job fair. Maka-experience ng mga bagong opportunity para sa aking buhay. Makakatulong po ito sa aking buhay para umaseso at umunlad din. Laking tulong po nito para sa mga job seekers po natin talaga. And then sa amin din po na naghahanap po ng job or na may offer po sa kanila. This is my first time doing this with Peso and I'm really praying at this happen. Alam naman natin na isa sa mga prioridad ng ating mahal na Mayor, Mayor Joy Belmonte, maliban sa seguridad sa tirahan, is seguridad ng trabaho ang ating. Dumako naman tayo dito sa Risen Garden kung saan inulunsad ang first batch ng SPES na dinaluhan ng mga kabataang Q-Citizen at ng kanilang mga parents and guardians na tinatayang umabot sa halos 800 na individual. Narito naman ang panayam natin sa isa nating beneficiaries na kinatawan ng QC Peso. Dito po, binibigyan ng pagkakataon ng ating mga kabataan na makapagtrabaho sa loob ng 30 days para po makapag-sustain po sa kanilang pag-aaral para sa mga gusto pang makapagpatuloy ng pag-aaral. For me as a student, itong SPES program is makakatulong sa akin sa future work ko and good experience din po ito para mahasa po yung talent ko. Dahil sa magandang balita niyan, makakakwentuhan pa din natin si Ma'am Rai Labrador, Senior Labor and Employment Officer ng QC Peso, ukol sa nalalapit na Labor Day Job Fair 2026. Ma'am Rai, welcome po ulit! Ayan, Ma'am Rai, pwede po ba nating ibahagi kung kailan at kung saan gaganapin ang Labor Day 2026 Job Fair? Ayan, maraming salamat, Sir Richard De Palco. Nagmabalik po inyong lingkod dito sa Peso TV. Ayan, so, of course, no, napakagandang balita dahil magkakaroon ulit tayo ng malawakang job fair no, sa darating na Mayo 1. And this is our kick-off activity for our Workers' Month celebration.
And ito po ay gaganapin, of course, sa May 1, 2026. That's on Friday. At yan po ay magaganap sa Quezon City Meetings, Incentives, Conventions, Exhibition Center or MICE dito po sa Quezon City Hall. Ma'am, ilang kumpanya po kaya ang lalawak sa atin at ano-ano pong industriya ang nilang kinabibilangan? Ayan, no. So, taon-taon, no, na ginagawa natin ng Labor Day Job Fair, we always invite 100 employers. At kombinasyon po ito ng 90 local employers. At ito po ay merong direct private companies at meron din tayong local service contractors or manpower agencies. And also, meron tayong invited din po na 10 overseas employers, no? At umiikot po yung ating mga industries for our job fair with recruitment and manpower services. Nandiyan din po ang wholesale and retail trade, being one of the cities with the most number of malls. No, and not just malls, but of course, lahat po ng establishments na nasa ilalim po ng wholesale and retail trade. And also, we have the IT and BPM industry. So, ito po yung sumasakop sa BPO, call center companies, business services as well. We also have the manufacturing industry, no, sa ating bandang District 5 at District 6, no. Marami tayong mga manufacturing companies na malapit at nandito sa Quezon City. Also, we have the food, hospitality, and tourism. No, we are very blessed to have hotels. No, not just some kind of hotels, but we have a 5-star hotel in Quezon City, 4-star hotels. No, we also have Airbnbs. No, we also have bed and breakfast here in Quezon City as part of our tourism. And also, we also have different restaurants, food chains, no? At hindi lang yan makikita sa loob ng malls, no? And even sa ating mga central districts, sa ating mga business districts, and even sa ating malalaking avenues, makikita natin lahat yan, no? So, very visible yung ating hotel, restaurant, and tourism industry. Of course, Sir Richard, no? Construction and engineering industry. Sa kahabaan pa lang ng stretch ng Commonwealth, di ba? Kitang-kita na natin. Yung isa sa major construction project here in Quezon City. We also have the subway project in Quirino Highway, no? So, marami ding opportunities from this industry. And also, we have the logistic and transport. Actually, medyo mas ano nga sila ngayon, no? Opo. Very visible sila kasi meron tayo ding challenge when it comes on transportation, kaya yung ating mga TNVS, no? Yung ating mga hailing transport, very ano sila ngayon, in demand. And also food delivery riders, kasama din yan. And we also have the health and wellness industry, no? Kasi pag sinabi natin health and wellness, ang unang iniisip ng mga aplikante natin, Sir Richard, is yung mga medical professionals, yung mga nagtatrabaho sa hospital, mga nurses, doctors, radtechs. But for the health and wellness industry, kasama din dito yung mga nagtatrabaho sa salons, spa, no? And when we say spa, iba-iba rin yan. May massage, may aesthetic, no? When you enter every establishment, may makikita ng iba't ibang klase ng health and wellness establishments. Kasi isa rin sa tinitignan natin, no? Hindi lang yung ating economic condition, but also the well-being of every individual. Kasi, kaya rin nauuso yung mga, mga nail salons, massage salons, of course, the parlors and the barbershops is very common. Part yan ng ating health and wellness or kung paano natin alagaan yung ating mga sarili. Kaya very in-demand din sila. No? Also, we have the cooperatives and other services industries. Yan, ma'am. Bukas po ba yung ating Labor Day Job Fair para sa mga aplikante nating interesado or maging ganun din po ba sa yung mga karatig cities natin, ma'am? Okay lang po ba sila magpunta? Yes. Alam niyo po, lahat ng ating job fairs dito sa Quezon City, no, is very welcoming. Of course, ang priority natin palagi ay ang ating mga Q-citizens. No? Siyempre naman, di ba? At ang ano bang advocacy ng ating mahal na mayor, bawat Q-citizen kasama sa pag-unlad. At pag sinabi natin kasama ka sa pag-unlad, isa sa component yan is yung inclusive employment. And when we say inclusive, lahat po ay welcome. Lahat ay pwedeng mag-apply, no? You just have to be there
and explore the opportunities from different partner employers. If not, kung hindi naman mag-a-apply, we also have our social partners, our statutory legislation partners, si SSS, si PhilHealth, si Pag-ibig, NBI, if we can invite them. So, hindi lang siya basta typical na job fair. Our May 1 job fair is also a caravan, and this will be one of the many programs that we are eyeing for the Workers' Month to recognize, para makilala natin yung mga manggagawang QC. Yeah. Mayroon po ba tayong gagawin uli, ma'am, na online pre-registration, ma'am, para maging mas maayos, mabilis yung kanilang paglahok po dun sa ating event? Yes, Sir Richard, So, yun po yung kailangang abangan ng ating mga aplikante, Q-citizens, and yung ating po mga non-Q-citizens na nag-a-apply sa atin kasi very very welcoming tayo at very inclusive talaga tayo kasi yung mga karating nating probinsya and even cities nearby, napupuntahan talaga sila sa atin. And isa kasi tayo sa malakihan talaga yung ginagawang job fair every May 1. And dahil dyan, isa sa naging intervention natin, kasi before, di ba, Sir Richard, before the pandemic, what we usually do is that we have the registration on site na. So, you go to the job fair, you go to the venue, tsaka pala magre-register. Tama, hassle po yun. Yeah. Grabe. Ngayon, ang isa sa naging innovation natin is the pre-registration, the online pre-registration, Ano ba yung purpose nito? Una, kaya din tayo mag-pre-register, and the reason why we also encourage yung ating mga aplikante na mag-pre-register is para alam natin at meron tayong pwedeng pagbasihan nung gaano karami ba yung potential na aplikante na pupunta on May 1. And from there, meron tayong anticipation kung papaano natin makokontrol yung flow, yung flow ng pagpasok, yung flow ng pagpunta nila sa bawat employers na nasa loob. Kasi we don't want them naman na mahirapan. Of course, we are anticipating thousands of applicants. Kasi taon-taon naman, dinudumog talaga yung job fair natin Kasi nasa sentro yung natin, sentro. So, we are expecting thousands of applicants, this coming May 1. And for us to be able to have a more organized May 1 job fair, kaya tayo nagkakandak ng pre-registration, Of course, sabi ko nga kanina, para ma-anticipate natin yung magiging flow, pagdating pa lang nila, magkakaroon din tayo ng ideya, ano yung pwedeng mga skills nitong mga dadating nating aplikante. So from there, alam natin saan natin sila i-usher. Tama po. Na industry partners natin, kung itong bulk na ito ay may experience or interested sa hotel, restaurant, and tourism, alam na natin agad. Kumbaga, ma'am, na job matching na natin sila. May initial tayong ideya na for you, dito ka unang pumunta. And also, ma-anticipate din natin kung paano din natin ipapwesto yung ating mga employers for May 1 para din ma-ensure natin na yung magiging flow maayos at hindi mahihirapan yung ating mga aplikante pag sila iikot na sa ating event hall. Kasi yung magiging forma po ng ating May 1 job fair, meron tayong social services and other partners, lahat ng components natin for different pathways, may trainings. So, ibig sabihin, ma'am, hindi lang to hiring opportunities, job fair. May mga ibang serbisyo pa silang aasahan pagdating dun sa ating Labor Day job fair. Ma'am, talagang napakalaking programa talaga, malaking event to, ma'am. Kaya rin po, malaking tulong sa atin kung yung ating mga potential na aplikante ay magpipre-register para ma-anticipate na atin yung ating magiging eksena during the May 1 job fair. And also, para mabigyan din natin ng pagkakataon yung mga hindi makakapunta. Pag ba hindi ako nakapunta, kasi pag ba hindi ako nakapag-pre-register, pwede pa ba akong pumunta? Yun nga, paano yun, ma'am? Diba? Of course, pwede silang pumunta. Kasi meron po tayong team that will assist them
Sa mga walk-ins. Para sa mga walk-ins. Because we understand na hindi naman lahat ay may access, no, to internet. Not everyone has access to technology. Yung iba dyan, walang cellphone, walang gadget sa bahay. Talagang nakikipagsapalaran lang, no, on a daily basis. So, for that, we have a lane for them. No? So, tutulungan natin silang mag-register on-site para at the same time, mabigyan din natin sila ng pagkakataon. Now, pwede rin kasi maging tanong nila, paano po pag hindi kami umabot? Tama, ma'am. 'Di ba? Paano po pag nag-cut off na? Hindi po natin may iwasan na magkaroon ng cut off, lalo kung sobrang bulto na ng mga dadating na aplikante. Yan din po yung Siyempre, ma'am, yung safety pa rin yung inaalala natin. Exactly. Diba? And at the same time, yung kanila ding pagbiyahe. Para hindi rin masayang yung effort. So, isa po sa iniisip ng ating team is magkaroon tayo din ng Dropbox. No? Basta bibigyan lang po tayo ng consent ng ating mga aplikante, no, na yung kanila pong resume na iiwan or ipadadala kung paano po nila ito gagawin. No, kung sakali pong mainip na din sila, pwede po ba ako mag-iwan na lang ng resume? Basta po meron tayong consent from them, no, we will be able to refer them po dun sa iba pa nating partners. Kasi hindi lang naman po mga aplikante natin yung hindi makakapunta, no? Dahil limitado po tayo sa 100 employers, marami din po tayong partners na gusto rin sumali sa May 1 para maging parte ng magbibigay na opportunity. So, to give them a chance, no, we are exploring different possibilities, no, para doon sa mga hindi naaabot for the May 1, kokolektahin po natin, no, isa po yan sa ating initiative, kokolektahin po natin yung kanilang mga resumes, of course, with their consent, i-refer po natin sila. Yan, Doon sa napakagandang ating initiative nun, ma'am. Galing nun. Opo, kasi ayaw nating masayang yung effort nila eh. Tama po. Maaari kasing na-traffic, no? Or hindi agad nakarating dahil naghanap pa ng pamasahe, no? Naghanap pa ng means para makarating. So, kung hindi man sila abot sa mismong job fair, halimbawa, inabutan tayo ng cut-off or hindi na kayang i-accommodate ng ating employers on site dahil nga sobrang dami. No, bibigyan natin sila ng pagkakataon naman na mai-refer through our online referral program or sila ay iimbitahan natin na magpunta dito sa iba pa nating partners kasi hindi naman tayo natatapos lang po sa job fair. Ito lamang po ay isa sa ating mga initiatives para magbigay po ng pagkakataon sa mga aplikante natin na magkaroon ng trabaho. Yun, talagang si Peso, ma'am, talagang hindi lang siya gumagawa ng programa, talagang or makatulong, talagang ini-stretch na pa, wala ka nang magiging dahilan para huminto sa paghahanap ng trabaho, ma'am. No? Talagang tuloy-tuloy po pa rin talaga. And isa rin po kasi sa efforts natin, no, sa ating tanggapan, yung 4 quadrants natin po, no. Yan po kasi sa isa rin po yan sa ating tungtungan eh. Ikaw ba ay para sa wage employment? Ikaw ba ay para sa entrepreneurship? Or baka kailangan mo ng additional skills? So pwede ka naming tulungan dito sa ating mga partners na nag-o-offer po ng skills training for retooling, upskilling, or additional skills that might be helpful, no, for them to land for a job. Or baka ikaw naman po ay tinatawag na ng academe na bumalik sa pag-aaral. May mga kliyente po kasi tayo na undergraduates. And minsan, pupunta po sila sa ating tanggapan, hindi lang para maghanap ng trabaho, Sir Richard, Yes, no? ma'am. Yung iba sa kanila, gusto makapag-aral ulit. Gusto na nilang bumalik regardless of age kasi we firmly believe na wala naman sa edad, no? Oo. Okay, isa po kami sa Totoo po. 'di ba? Isa po kami sa produkto na hindi nakapagtapos sa tamang panahon, sabi nga nila kung may tamang panahon man. Dahil naniniwala kami na wala namang pinipiling edad, no, ang edukasyon. So yun din yung gusto nating i-impart sa ating mga kliyente na if not wage employment, if not training for livelihood or self-employment, if not entrepreneurship opportunities, baka pwede kang bumalik, no? Tama. Sa pag-aaral. Or kung hindi man ikaw, pwede yung iyong mga anak. Matulungan natin na mai-refer sa scholarship programs, additional trainings, no? So marami tayong very inclusive yung ating mga ginagawang job fairs. So hindi tayo nakatutok lang basta sa providing employment opportunities. Di ba nga lagi nating binabanggit, Sir Richard, na beyond employment, no, Beyond opportunities, employment yung ating ibinibigay na programa mula Yes, sa
Public Employment Service Office. Yan, ma'am. Huling mensahe na lang po para sa ating mga nakikinig, sa ating mga nakasubaybay ngayong araw, para po sa mga nais sumali, ma'am, pwede po niyo ba bang silang bigyan ng huling mensahe? Ayan. So, Or sige tips? po, sa ating mga Paano ba kayo, citizens. ma'am? Pwede po ba kayo magbigay din ng tips? Paano po ba magkaroon sila ng confident o lakas ng loob para sa pagsabak nila dyan sa gaganapin nating job fair? Tama. Alam mo, Sir Richard, yan yung isa sa gusto natin, no? Talaga na mensaheng iba to sa ating mga nanonood, nakikinig at nakaabang, no, dito sa ating Peso TV, of course. Una po, huwag tayo mawala ng pag-asa. Lagi nating sinasabi yan, no? Whether yan ay ating aplikante, yan ay beneficiary ng isang programa natin, yan ay napadaan lang at nag-inquire, yan ay may pinagdadaanan, no, emosyonal, financial. We may not be able to address everything in one snap. Pero what Peso can promise is that bukas po ang aming tanggapan, bukas po ang lahat ng aming programa para sa bawat Q-citizen na nangangarap na magkaroon ng mas maalwan na buhay, no, mas disente at mas sustainableng trabaho. So dito po sa ating mga programa at serbisyo, hindi lamang po tayo magbubukas ng oportunidad sa paghahanap ng trabaho, magbubukas din po tayo ng oportunidad para i-uplift yung ating social well-being, yung magbubukas tayo ng opportunity para sa lahat, aplikante ka man, anumang sektor ang kinabibilangan mo, formal o informal, so lahat po tayo ay merong lugar sa bawat programa. At dahil dyan, gusto din namin hingin, of course, ang suporta ng bawat Q-citizen, ng bawat nanonood na tulungan nyo kaming makita yung tamang tao. Tama po. Para sa tamang programa. Dahil dito po sa Quezon City, walang maiiwan, walang hindi makakasama, no, sa bawat programa at serbisyo na binubuo ng ating lungsod, ng ating tanggapan. Ito po ay salamin ng mga istorya ng bawat pamilya, ng bawat individual na nabibigyan natin ng pagkakataong ilahad yung kanilang kwento, yung kanilang naging experience. So, diyan po tayo humuhugot, no, ng mga inspirasyon para makabuo pa ng mas maraming programa at serbisyo para sa ating Q-citizens. At kung ikaw ay nagdadalawang isip pa rin, kung mayroong opportunity para sa iyo, we are inviting you to take the challenge of visiting us on May 1. Yan. No, sa MICE here in Quezon City Hall. Sumama na po kayo sa pag-unlad because again, dito po sa Quezon City, lahat tayo ay kasama. Dahil ikaw, ako, tayo ang manggagawang QC at lahat po ng programa at serbisyo ng aming lungsod ay para po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Richard. Maraming salamat po, Ma'am Rai. Ayan, maraming salamat po, Madam, sa inyong oras, no? Sa inyong oras at pinigyan niyo kami ng pagkakataon. Kaya naman, no, Q-citizens, ang dami po nating nalaman, natutunan ngayon sa araw na to. Kasama natin muli at palakpakan, Ma'am Rai Labrador. Maraming salamat po. Balitang District Ops naman po tayo, kung saan makikita natin kung paano nakakatulong ang programang Tupad ng Dole sa ating pamilyang naninirahan dito sa Quezon City. Layunin na programang ito na mabigyan ng oportunidad ang bawat Q-citizen. Isang barangay nito, isa sa mga naging benepisyaryo ng pinatupad natin na Tupad program mula sa Dole. Yung Tupad Buwelo program, no, imbis na yung dating Tupad na nagwawalis ng 10 days, no, at medyo controversial. Ngayon, binabago natin yung mukha dito sa Quezon City. No, itong pagbibigay sa kanila ng 3 araw na clean up drive, 2 araw na training mula DDRMO, waste segregation training, tsaka 5 araw na pag-iipon ng pet battles. Ayun, sa mga gustong mag-avail ng serbisyo na katulad nito, and then maraming programa ang in-offer si Peso, lalo-lalo pagdating sa trabaho, sa trainings. Ayan, nagpunta lamang sa ating main office dito sa Peso 6th floor, and then meron din tayong opisina ng District 4 sa may Scout Reyes naman, District Action Center. Bata pa lang po ako, nangangalakal na po ako. Kasama po yung tatay ko, sinasama ko sa kariton nung bata pa po ako. Hanggang ngayon po paglaki, nangangalakal pa rin po kami ng basura po. Ngayon po ito pong ginagawa po ng Dole Tupad po, malaking bagay na po sa amin to na maging beneficiary po kami ng Dole Tupad po.
Ang masasabi ko po sa LGU po ng Dole, ng Peso po, maraming salamat po at nabigyan niyo po kami ng gantong ano po na maging beneficiary po ninyo sa Dole Tupad po. Ito po yung malaking bagay po talaga sa amin na parang hindi lang pagkabawang po yung ano po namin, sahod po namin, pwede po namin siyang gawing pangpuhunan po para sa pagtitinda, sa iba pong paraan na pwede po namin pagkakitaan. Maraming salamat po sa ating butihing mayor po, Mayor Joy Belmonte po. Sa nilalabas po niyang ganito pong proyekto po niya na para po sa lahat po ng mga mahirap katulad po namin, mga nangangalakal po, kasama po ng mga kasamahan ko po dito. Maraming salamat po. Isa lamang si Julina sa mga napakaraming natulungan ng programang Tupad ng Dole. At sa likod ng bawat benepisyaryo na may kwentong pagsisikap at pag-asa. Mga pamilyang nabibigyan ng pangalawang pagkakataon na makabangon at muling makapagsimula muli. Samantala, Division News naman po tayo. Ngayon, ang Special Project Division o SPD, tinipon ng iba't ibang savings group dahil sa bukod sa pag-iimpok, ay posible na ding maging mga investors. Sa isinagawang People's Bayanihan Fund Workshop noong nakaraang linggo, kasama ang mga tagapagsalita mula sa Asian Solidarity Economic Council at Bayan of Family of Foundation, ipinakilala ang sa mga kalahok mula sa Community Savings Group at Kapitbahayan Savings Group ang konsepto ng PBF bilang isang mekanismo tungo sa investment opportunities sa pamamagitan ng community wealth building. Pinagtibay sa workshop ang kakayanan at pag-iimpok, pamamahala ng pondo at sama-samang pag-unlad ng mga savings group batay sa biblical stewardship principles. Dumako naman po tayo sa ating inspirational at success stories. Ang isa nating beneficiaries, itong senior citizen na kung saan nagsimula siya na magtrabaho bilang isang service crew sa Shakey's noong dekada 80. At ngayong senior citizen na siya, dito pa rin siya nakapasok ng kanyang trabaho kung saan Shakey's branch siya nagsimula. Kaya naman, panoorin natin ang talagang napaka-proud at napakagandang kwento ni Ma'am Josephine Franco. Fulfillment, yung nakakapag-provide ka pa para sa sarili mo. Sana, maging proud sila sa akin na hanggang ngayon nakakapag-work pa ako. Tutuwa ako, may silbi pa ako. Hanggang kaya ko. Kasi masaya naman ako sa ginagawa ko Ako po si Josephine Manalese Torre Franca. 64 years old po ako. Nandito po ako ngayon sa Shakey's Tomas Morato as senior crew. Nag-umpisa po ako sa Shakey's sa edad na 22 years old. Tsaka malaking bagay po sa akin yung pagtatrabaho na yon dahil may anak na po ako that time. Ako po yung kahit pa paano po-provide ko yung pangailangan niya. Yung trabaho ko po noon is all around at katulad po nagpo-food server po ako, nagkakahera po ako, nagme-makeup, nagche-checker. Yun po, mga iba-iba. Iba-ibang trabaho po. Malaking bagay po kasi pamilyado na ako that time. May isang anak na po ako nung mapamahire ako ng Shakey's. So, yun, nakakapag-provide ako para sa needs ng anak ko. Merong bigla yung senior citizen namin na group sa association ng area namin. Nag-post dun sa GC namin na, yun nga, may opening ang Shakey's. Nag-hire ng senior crew yung Shakey's Loyola and Shakey's Morato. Tapos, ayun, sabi sa Peso office daw ako mag-apply, ganyan. That same day na pagkabasa ko nung PM, nagpunta ako agad sa Peso office. Kaya proud ako na nakapagtrabaho ako uli dito sa St. Storm, Morato. Dahil, yun nga, dahil pioneer ako ng Morato, parang proud ako na eto pa rin ako. Nakaya ko pa. Ito lang po, 2025 ng December. Malaking bagay talaga sa seniors na makapagtrabaho ulit. Makikita naman kaya pa kung kaya pa ng senior naman na gawin yung trabaho. Kaya, natutuwa nga po kayo sa pag-uwi ako, papasalamat sila, ganyan. Na yung araw na yon natulungan ko sila, ganyan,
Kasi alam ko yung ginagawa ko, alam ko yung trabaho ko, alam ko yung kung hanggang saan ko sila pwede tulungan. Sana sila maging proud para sa akin, ganon, na sana hindi rin ako naging masyadong pabigat sa kanila, di ba? Na kakapag-provide pa ako ng pangailangan ko without them, na hindi ko inaano na hindi nila ako tinutulungan dahil talagang they provide for me. Kaya lang, gusto ko rin magkaroon ako ng sarili kong pera, di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng hingiin lahat sa anak mo lalo may pamilya na di ba? Hindi katwiran yung pinalaki kita, kailangan magbalik ka sa akin. Hindi nila obligasyon yun Yung obligasyon natin na nagawa natin para sa kanila, okay yun kung nagawa natin. Pero yung uobligahin natin sila, hindi tama. Kasi may sarili-sarili na rin silang obligasyon. Madami kang naging kaibigan. Madami kang masaya. Masaya siya Masaya siya kahit nga hindi ka kumakain sa oras pag peak hour, talagang susubo ka lang, sisingit ka lang ng kain lalabas ka lang sa kitchen. Pag may kumakain, makikisubo ka lang, okay ka sa ganun Masaya siya. Yung pasasalamat, malalaking pasasalamat ko po sa PESO office, sa Quezon City government natin na nabigyan ng chance yung mga katulad ko na makapagtrabaho at magkaroon ng silbi kahit hindi para sa iba, para sa sarili na malibang ka, maging productive ka pa rin, di ba? Yun, ganun. Napakaganda na nabigyan ng chance mga seniors. Para po kay Mayor Joy Belmonte, sana po idiretso lang, ituloy lang po yung etong project na to na para sa seniors, no? Dahil malaking bagay, malaking tulong. Kahit may edad ka na napoprove mo sa sarili mo na ano ka pa, may silbi. May silbi ka pa. Q-Citizen, sabi nga sa kanta, magtanim ay di biro. Oo naman po, pero posible na po yan kahit sa syudad. Para sa ating special feature, kilalanin natin ang programang nagpo-promote ng pagtatanim para masiguro na laging sariwang ani ang pagkain natin sa hapag. Ito po ang Joy of Urban Farming. Hindi lang po tayo farmers lang. Tayo po ay farmers na katulong ng ating gobyerno na nagpapakain sa ating mga constituents dito sa Quezon City. Ang Joy of Urban Farming ay inilunsad noong 2010 upang mahikayat ang mga mamamayan na magtanim upang masiguro ang kanilang pagkain. Nung nag-uumpisa ang Joy of Urban Farming, masyadong challenging. So yung iba nga parang skeptical na sinasabi na ano ang ginagawa ng farming dito sa syudad. Na-realize ng mga tao na hindi porke nasa urban area tayo ay hindi na tayo pwedeng magtanim. Sa ngayon ay masasabi natin na halos lahat ng barangay ng Quezon City ay tumutugon na sa panawagan. Ang gusto ng ating mayor ay maging isang kumpletong ecosystem. So kailangan lahat ng technology na may kinalaman sa nature o urban agriculture ay maibahagi natin. Ako natutuwa dahil bilang isang senior, hindi lang yung naniniwala na tumatanda na, kundi may kapakipaginabang ko pala sa komunidad. Isa pong nakakatuwa, kaming mga PWD, nakakatapat na kami sa mga normal na tao na may mga urban farm. Akala ko po wala po akong ambag sa community. Pero as a urban farmer po, may ambag po pala ako sa community, especially po sa environment natin, na nabigyan po kami ng second chance. Nagkaroon po ako ng pangarap po talaga dahil dito. Nabago niya ang buhay ng Q-Citizen sa pamamagitan ng pagsisecure ng kanilang mga pagkain. Yan po ang pinakasiguro masasabi nating legacy under na pamumuno ni Mayor Joy Belmonte. Ayan, bago po tayo magtapos, balikan po muna natin ang naging komento ng ating Q-Citizens. Sa Peso Usap of the Week, ang tanong Q-Citizens, anong mindset mo? Focus ka ba sa experience o sa sweldo? Ayan. Sabi ni Joshua Ribote,
As a first-time job seeker, yung focus ko talaga is experience. Kasi when it comes sa sahod, wala na tayong magagawa dyan. Hindi mo siya mali, no? To be followed na lang yung sahod as long na nagagawa mo ang responsibility mo sa work. Yan, at nasagot naman ni J.R. Sese, peaceful workplace over salary. Di baling mababa ang sahod, basta may peace of mind ka sa trabaho. At kahit anong trabaho pa yan, at ka-vibes mo silang lahat, even higher-ups. At sa ngayon, rare na makahanap ng hindi toxic na workplace. And sa komento naman ni Ma'am Evangeline Mangiran, for me, focus ako sa trabaho. Mahalaga sa akin ang trabaho para magampanan ko ang tungkulin bilang manggagawa at mabigyan ko ang pangangailangan ng aking mga anak, lalo na sa kalusugan. Sana matanggap na ako. Alam ko mahirap sa simula, pero kakayanin ko para sa kinabukasan ng aking mga anak. Yon. Kaya, anong masasabi mo doon, Ma'am Ray? Doon sa unang-unang nag-comment na yun. Well, doon sa una, technically may point naman siya na wala tayong magagawa pagdating sa wages kasi meron naman tayong mandato, no, na sinusunod pagdating sa salaries and wages, no. Meron nagtatakda na batas para dito kung kailan magkakaroon ng pag-angat, kailan magkakaroon ng increase, at ang bawat opisina din naman or establishment, they have their company policies in terms of providing incentives, salary increase, no. Basta ang importante, hindi makokompromisa kung ano yung minamandato. Pero kung ako ang papipiliin, no, ang importante kasi dito, if first timer ka, no, if first time employee ka, first time mong natanggap sa isang kumpanya, ang una nating dapat i-consider, no, or hindi pa muna pala natanggap, kung maghahanap ka as a first time job seeker, ang una dapat nating isipin, ito ba ay pasok sa skills na meron ako? Okay? Ito ba ay nakamatch doon sa qualifications ko? Ang tinapos ko bang kurso ay merong opportunity dito sa industry na to? Pangalawa, kailangan tingnan din natin, ito, minsan nakakatawa to sa pandinig ng iba, no? Kailangan din natin tingnan yung travel, no? Mula sa iyong tahanan, papunta sa trabaho. Kasi at the end of the day, malaki nga yung sweldo mo. Pero ikaw taga Quezon City ka, in Novaliches, no? Tapos ang trabaho mo ay Taguig. No, it happens, no? Kasi very tempting ang malaking sweldo. Because at the end of the day, the reason why most of our applicants are looking for a job is para magkaroon ng magandang sweldo. Kasi yun yung kanilang pang suporta sa kanilang pamilya, sa pangangailangan niya, at pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa travel pa naman, bugbog. Yes, di ba? Yung travel time mo, ilang beses ka magpapalit ng transportasyon. Yung iba, swerte na lang kung makakuha ka ng murang hailing cab. But imagine the fare from Quezon City to Taguig, for example. Within Quezon City nga lang ang hirap na mag-travel, di ba? So, we have to consider din, kasi part yan ng well-being mo Diyan ka kukuha rin ng motivation na magtrabaho mula umaga hanggang gabi. Kung pagod ka na, umaga pa lang, paano mo ma-ensure na makakapag-function ka at magagawa mo ng tama ang trabaho mo? Pag-uwi mo pa. Yes, pag-uwi mo, Vice versa. hindi mo na mabibigyan ng panahon yung sarili mo. Just watch. Minsan nga, iba hindi na sipilyo ka lang, tulog ka na. Tapos, parang pumikit ka lang pagising mo. You have to undergo the same cycle all over again. At ang importante sa balancing buhay, pag ikaw ay nagtatrabaho na, huwag mong kalimutan magkaroon ng time for yourself and time for your loved ones. Kasi mahirap balikan yung opportunity to spend with them kapag nauubos sa trabaho yung ating panahon, no? Na okay, kumikita ka, pero lumalayo yung relationship nyo. Kailangan balanse lang talaga. Yes, kailangan balanse. Kasi at the end of the day, kanino ba tayo muuwi? Tama. Kanino ka bumabangon? Sabi nga ng isang commercial, right? So, baka naman. Sponsor yan, di ba? Baka naman po. But yeah, if you were going to consider applying for a job, you have to make sure na hindi ito makaka-apekto sa well-being mo, mentally, emotionally, hindi ito makasisira sa relasyon mo sa iyong pamilya. At magbibigay ito ng magandang opportunity para sa growth mo
personal and career-wise. Ayan. Yung para kay JR Sesi naman, ma'am, tama naman po yun, di ba? Kahit anong hirap ng trabaho mo, hindi yung tinitignan, no? O nagmamatter doon sa sweldo, laki o no? Liit ng sweldo mo. Basta it happens na masaya ka sa ginagawa mo, kasundo mo lahat ng tao, yung papasok ka sa umaga sa workplace mo, masaya ka, nakangiti ka, good vibes. No? Ang sarap-sarap magtrabaho doon dahil kahit napakahirap kung talagang nagtutulungan kayo, sa iisa yung gusto nyo mangyari para sa araw na yon o para magganon kayo ng magandang output. Kahit sabihin mong araw-araw mahirap yung susungin mo pagdating sa trabaho, sa biyahe pa lang, maliit yung sweldo mo. Pero yung pagdaramdam mo mong pamilya ka doon sa pinagtatrabahuan mo. Parang sa atin dito sa Peso, di ba? Kahit napakahirap, kahit kukunti yung oras natin para sa sarili natin, pero masaya pa rin tayo nagtatrabaho para makapaglingkod. Yes! Tsaka ano yan eh, minsan hindi mo na tinitignan yung sahod talaga. Yes, ma'am. Ang importante, you have a very harmonious relationship with your workmates. Hindi toxic yung paligid mo. Yes, ma'am. Oh, doon pa lang panalo ka na, ma'am. Humuhugot ka ng inspiration doon sa organization. No? At makakatulong yun no, sa growth ng bawat isa. Pero kapag ka ang paligid mo ay toxic, pati yung katrabaho mo toxic, kahit gaano kalaki yung sweldo, yoko na, di ba? Bigat sa katawan. Ang bigat. Pag-uwi mo, dala mo pa. So, it really matters, no? Saka, ayun nga, pag-uwi mo, dala mo, apektado pa rin doon. Apektado pa rin pamilya mo, di ba? Yung init ng ulo, magsasama-sama na yan. Okay. Ayan, ma'am, bago ka namin pakawalan, syempre, meron po ka ba kayong nais i-batiin or i-shout out yung inyong pong mga kasama sa Task Force Agap, sa inyong dibisyon, at ganoon din po yung ating mga kasama sa QC Peso. Ayan, so once again, maraming salamat, Sir Richard. And of course, shout out sa aming boss, Sir Batoy. Baka naman, maraming salamat, of course. At syempre sa lahat ng ating bumubuo ng Public Employment Service Office, maraming salamat for giving us a very inclusive and welcoming workplace at syempre sa pagtutulungan natin para mas mabigyan ng maraming opportunity ang ating Q-citizens. Thank you so much, Peso TV. Yeah, maraming salamat na maray. At yan ang aming nakalap na balita sa nakalipas na linggo dito lang sa Quezon City Public Employment Service Office. At syempre, huwag po natin kalilimutan na mag-like and follow sa aming SOCMED and FB and YouTube at QC Peso. Sa ngalan po ng ating butihing Mayor Joy Belmonte, ganon din ang ating hepe na si Sir Rogelio L. Reyes at ang ating Assistant Department Head Sir Alex Macabulos at sa lahat ng kawani, syempre sa bumubuo din po ng programang ito, maraming salamat po. Muli po, ako po si Richard De Palgo at ito ang QC Peso TV. Bye!